po sa inyong lahat. Nandito na naman tayo, alauna naman sa Tulay Pilipino, Tony Rose Gaida po. And of course, my partner, Yes. Angelo. Hi, hello. Hi ma'am, kumusta po? Naku, isa na naman pong makabuluhang topic mula sa makabuluhang tao ang ating matutunghayan ngayong araw na ito, Miss Tony. Yes, tama ka, Angelo, dahil ang programang ito ay para sa ating mga kapwa Pilipino. Alam nyo naman, ang Pilipino talagang likas sa atin ang tumulong sa kapwa Pilipino. Tama. So, tinatawag natin bayanihan. hindi Yon, ba? Miss Tony, Tulong-tulong. talagang dito sa DWIC ay patuloy nating pinapalakas ang diwa ng bayanihan sa programang nagsisilbing tulay ng pag-asa at serbisyo. Tulay Pilipino po, isang programa nag-uugnay sa mga nangangailangan at sa mga handang tumulong, mga non-government organizations, ahensya ng gobyerno at mga partner na may pusong maglingkod sa ating mga kababayan. Yes, at syempre po kami po ang inyong mga kasama sa serbisyo publiko, Tony Rose Gaida po. Angelo Bainyo po at welcome po sa Tulay Pilipino. Yes, napakainit today. Oo nga, Angelo. Miss Tony. Oo, parang today talaga summer talaga. As in, ibang klase yung araw. Parang ang sarap magtampisaw ngayon sa mga beach, sa mga resort, Miss Tony, Oo. swimming. I'm sure nagkakapunuan yan ngayon, lalo yung parating na yung Holy Week, di ba? Opo, oo. So Oo. asahan natin ng pagdagsa ng mga turista, biyahero sa iba't ibang probinsya para syempre bumisita sa mga sikat na simbahan, magbisita iglesia ba, Miss Tony? Yes, bisita iglesia. Opo. Yun yung 7 churches yata noon. Naalala ko ng kinokompleto bata nila, ako noon. no? Oo. Oh, yun yung mga patok na activities o mga ginagawa ng mga kababayan natin every Holy Week. Yes, Ayun, yes. Miss So, Tony. Miss Tony, meron tayong magandang balita. Ito muna. Itong, alam mo ba, Miss Tony, merong 77 years old na lolo sa Cagayan ang hinangaan online dahil sa kanyang determinasyong mag-aral. So, nakakatuwa. never too late. Oo. Talagang patunay siya na inspirasyon na hindi hadlang ang edad para abutin pa rin ang kanyang mga pangarap. Oo. Ay, nakakatuwa, Miss Tony. Alamin po natin sa balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Balitang mas maganda pa sa good news. DWIZ, The Better News. Viral ngayon sa TikTok ang kwento ng isang 77 years old na lolo mula Sulana, Cagayan na patuloy na hinahabol ang kanyang mga pangarap sa kabila ng kanyang edad. Kinilala bilang si Lolo Mario Resurreccion, isang grade 12 student sa Sampaguita National High School kung saan kumukuha siya ng Agri-Fishery Arts sa ilalim ng TBL track. Ayon sa kanyang apo na matagal ng pangarap ni Lolo Mario na makapagtapos ng pag-aaral at ngayon ay nais pa niyang magpatuloy sa kolehiyo upang kumuha ng Bachelor of Science in Agricultural Engineering. Para sa kanya, mahalaga ang agrikultura sa bansa at nais niyang maging bahagi ng pag-unlad nito. Para kay Lolo Mario, ang kanyang malalim na layunin ang gamitin ang kaalaman sa pagsasaka upang mapabuti ang kanyang buhay at makapag-ambag sa lipunan. Ang kanyang determinasyon ay patunay na ang edukasyon ay walang pinipiling edad. Ayon naman sa isang practice teacher na nakasaksi sa kanyang araw-araw na pagpasok, talagang porsigido si Lolo Mario sa pag-aaral at naging inspirasyon ng mga mag-aaral. Ang kwento ni Lolo Mario ay nagpapaalala sa lahat na hindi kailanman huli ang lahat para magsimula muli at tuparin ang mga pangarap, anumang edad, anumang estado sa buhay. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, The Better News. Ayun, nakaka-inspire naman si Lolo. Oo. Opo. Talagang walang hadlang ang edad. Kung talagang gustong matuto, talagang basta pursigido ka. Porsigido. Pagpatuloy, oo. Ayun, Miss Tony, nakaka-inspire. Lalo na sa mga estudyante na kaklase ni Lolo Mario, no? Oo. Oo, na bawal tatamad-tamad si Lolo nga eh. Correct. Porsigido, tayo pa mga bata-bata eh magtatamad-tamad eh. Gayahin Oo. natin. Nakakahiya naman, 'di ba? Oo, Miss Tony? totoo yan. Kaya talagang don't take it for granted. Especially kung kaya nyo pa mag-aral, may nagpapaaral sa inyo or ano, basta samantalahin ninyo ang pagkakataon matuto. Ayun, Miss Yes. Tony. At ngayong araw, Miss Tony, iyon, isa na naman. Ang sarap ngayon, magiging tulay na naman tayo. Yes. Oo, so, ganun pala ang feeling ng pagiging tulay, Miss Tony. Ang sakit ng likod ko. Sakto. Mukhang kailangan ko, Miss Tony, ito. Oh, sige, Miss Tony, introduce our great guest po. Yes, nako, ako, number 1 fan ako niya. Especially now na narinig ko yung kanyang advocacy. Because ako, meron din akong diferensya sa likod. Kaya nung narinig ko that she's really into this and talagang she has this advocacy. Naku, napakaganda, napakabait, and napakamatulungin. Walang iba kundi si Miss Patricia Javier. Welcome, Patricia.
Welcome Yes, po. magandang tanghali po sa inyo lahat, Miss Tony and Angelo, at sa lahat ng mga listeners po natin ngayon. Sabi niyo nga po, napakainit ngayon pero napakalamig dito sa studio Ayun, niyo. totoo yun. Oo. Opo. Pangkarne nga po siguro yung ano ko namin dito. Oo. Opo. Opo. Patricia, itong advocacy ninyong mag-asawa, yung Rob's Foundation, right? Yes Oo, po. oo, oo. Yes. Paano nyo nabuo ito? Kailan ito? Yes po. Bali po kaming dalawa ng asawa ko na si Doc Rob Bolcher. Siya po ay isang doktor po sa spine. At ang amin po talagang advocacy is about health and wellness. Ayan. So yung health and wellness po yan na si Doc Rob ay isang chiropractor Mhm. na karamihan sa mga kababayan natin ay hindi pa rin po nila alam kung ano po talaga yung chiropractor or Yes. chiropractic doctor. Yan. Akala lang nila pinatutunog-tunog yung katawan mo, di ba? Oo. So, nung pumunta po kami ni Doc dito sa Philippines, nagpunta lang talaga kami dito. Just si Doc Rob, gusto niya lang ma-experience ang buhay dito, magbakasyon, ng ganang matagal. Tapos sabi ko sa kanya, asawa, habang nandito tayo sa Pilipinas, siguro we should do more charity work. Sabi ko sa Yes. kanya, like, yun nga, maybe introduce about chiropractic sa mga kababayan natin. Ganun. Oo. So, ang ginawa po namin ni Doc, pupunta po kami sa mga barangay, sa mga community na sa church na nag-a-align po siya doon ng mga tao, ina-adjust po niya. At doon po yung nagsimula na nakita po namin yung needs ng marami po tayong matutulungan ng mga kababayan natin na may mga sakit sa likod. Okay, so ito talaga ang sakop nyo talaga, spine talaga, no? Opo. Oo. Alignment of the spine po. Iba ang orthopedic doctor, iba naman yung chiropractor, Yes po. no? Opo. Opo. Oo. O, aside po doon sa mga tinutulungan nyo na may problema sa mga kanilang buto, sino pa po yung mga beneficiaries po ng Rob's Foundation? Apo. Ang Doc Rob Share Your Blessing Foundation po ay meron pong programs which is education. Meron po tayong mga pinapag-aral sa college. And then meron din po tayong housing. So nakapagpatayo na po tayo ng bahay. At meron din po tayong livelihood projects. At meron din po tayong pag meron mga sakuna or may bagyo, ganyan, may nasusunugan, ang Doc Rob po ay nakakatulong, nagbibigay tayo ng bubong, nagbibigay po tayo ng mga pagkain, yan. Yeah. Together with collaborate po with the Noble Queen of the Universe. Ano naman tong Noble Queen of the Universe? Ayan. Nako, itong Noble Queen, bagay na bagay ka dito, Miss Tony. Miss Tony. Kasi ito pong, it's a advocacy pageant na karamihan po na nakakasama po nating mga queens dito ay may mga kanya-kanyang advocacy to help our community. It's a charitable pageant na ang mga queens ay may mga ginagawang pagtulong sa ating community na may malalaking puso na kagaya mo, that ang iyong mommy, diba? Yes, oo. Ano ito? Is this a yearly event? Itong Noble Queen of Noble the Universe. Queen, oo. Yes, it's a yearly event po ito. It's a international event po. Buong mundo po na mga kababaihan na dinonominate po sila kung sino po yung for this year na pwedeng maging Noble Queen of the Universe. Tapos ano usually yung pinapamigay ninyo Opo. dito Pag- sa charity Opo, missions nyo? Pag, syempre po, karamihan mas gusto namin namimigay ng mga healthy na mga pagkain. Mayroon po kaming feeding program. Tapos, meron din po kami yung mga, syempre, yung mga damit. Nagbibigay rin kami, syempre, yung mga nasusunugan. Or minsan na po, yung bubong ng bahay. So, depende po kung ano po yung kailangan po ng community. Ganun. Kasama ba dito yung pag-a-align ng likod? Pag nag-meet kayo dito sa mga charity mission nyo? Opo. So, ang ginagawa po namin, especially kung si Dr. po for this month, meron po siyang mga days na talaga pong sumasama siya at kung sino po yung willing or gustong magpa-align, ginagawa rin po niya.
Ano yun, pagka sasabihin mo lang, ako may diferensya sa likod or paki-align, ganun lang ba? Bali sa ano po Or you na, register? oo, pag nag-charity po kami, parang it's a wellness mission. Si Doc Rob po, nagbibigay muna po siya ng, nagto-talk muna po siya, health talk regarding what is chiropractic or what's the 5 factors of health. Para alam din ng mga kababayan natin kung ano po yung talagang ginagawa po. And then, after nun, si Doc Rob naman po ay may consultation. Kada isang tao, kinakausap muna niya, tinatanong niya history. Kasi not all people na pwedeng i-chiro. Baka mamaya, kung kinairo mo siya kaagad na ganun, brittle na pala yung buto niya. So, hindi siya dapat candidate for that. So, kailangan you have to go through yung mga x-ray, mga test, bago... I-assess mo na. Oo. Regarding naman po dun sa as much as possible, if they're gonna come in our clinic, sinasabi namin kung may mga x-ray kayo, dalhin nyo para babasahin ni Doc Rob. Pero yung mga charity lang po natin sa mga barangay, syempre hindi na tayo makadala ng x-ray, doon na machine or ano. So doon lang po, kung talagang doctor or chiropractor doctor ang titingin sa inyo, he will make sure may consultation talaga. Aalamin muna niya kung talagang candidate ka. So, Angelo, hindi dapat binabaliwala yung pagka yung may mga Opo. back pain ka kasi paano mo Yes. alam kung spine yan or muscular lang, hindi ba? Oo. So, kailangan i-check update muna. Hindi yung, Dok, patunugin yung buto ko. Agad-agad. Hindi pwede po yung mga ganun. Oo, kasi dapat, sabi nga po ni Doc Rob, it should be, in our clinic, it should be specific talaga kung ano yung mga buto na kailangan patunugin. Yung L1, L2, L3, may mga ganyan yan. Ano yung So, L1, L2, L3 sa kaalaman? Actually, mo? sa kaalaman ko po na, dahil ako po ay 20 years nang married with the Yes. chiropractor. So, sa likod po natin, every po ng buto natin, meron po yung mga connection kung saan po yun, kung saan po connected yun, kung sa heart mo ba, kung ano pong organ. Yan. So, kaya pag nakita nyo, i-google nyo po yan, yung ating spine, meron yung mga nakalagay L1, L2, L3, gano'n. Ayun, Opo. oo. May, Miss Patricia, babalik naman ako doon sa foundation nyo po. Yung mga, paano nyo po pinipili yung mga tinutulungan nyo sa ating mga kababayan? Opo. So, karamihan po kasi, we have our social media po. So, meron po sa ating nagre-reach out or minsan naman po, nakikita rin po namin. Kasi ako, I live in Antipolo. So, nung mga unang charity namin, I see to it na dun muna kami sa bakuran namin, kung saan po yung kung saan ako lumaki, na gusto kong matulungan yung mga neighbor namin doon. And then, yung mga iba naman, sa ibang province naman, so that's the time na nakikipag-collaborate kami dun sa mga barangay na talagang kailangan ng tulong nung area na yon. So usually po may mga nagme-message din sa inyo na, Ma'am Patricia, meron po dito mga nangangailangan, mga ganun po. May ganun. Tapos, syempre, kailangan namin tignan muna kung talagang totoo yung sinasabi nila. Kasi minsan sa social media, di ba, Opo. marami Yes, naghihingi na minsan, pag binigyan mo ng isang beses, ang gagawin, next week na naman, hihingi na naman. Parang iniisip mo, saan ba nila dinadala tong mga, parang hindi ka tuloy masyado makapaniwala na, na i-spread siya sa sa community, di ba? So, for us talaga, ginagawa namin, tinitignan muna namin mabuti kung talagang ito bang nanghihingi na to ay talagang legit to na tumutulong. Opo. So, talagang kailangan may background check talaga Yes po, bago may- ninyo tulungan. Opo. Marami ba sa Pilipino ang may back problem? May spine problem? I think so po. Marami po. Kasi based po kasi ang aming clinic, it's been here for 10 years na, ang Doc Rob. At nakikita ko na marami sa mga kabataan natin, sa murang edad pa lang, nagkakaroon ng mga scoliosis. Yes, like ako, 18 years old lang ako noon nung na-diagnose ako
na may scoliosis ako. Talagang bata pa ako, tagilid na ako. Yun, doon na ano, tapos it started, nagpo-progress yan eh, Oh, di ba? yes, oo. Oo. Kasi nga daw po, sabi po ni Doc Rob, yung scoliosis po kasi talaga, minsan namamana po yan. Yes. Diba? O minsan naman po, nung bata tayo, syempre, ang likod natin, nadadapa tayo, o tumatama yung tailbone natin, tapos hindi kagad na nakikita ng parents natin. So, habang lumalaki tayo, dun yung mga dating mga ano natin, nangyayari, hindi natin kagad na nabibigyan ng pansin. So, habang lumalaki tayo, dun pala lumalabas yung ano, Yeah. Nagpo-progress ito, no? Ang Yes, scoliosis. opo. Yes. So, importante ba talaga yung conscious ka sa pagtayo mo, yung Sa kailangan talaga posture. sa posture Yes. mo? Oo. Yes, posture is really a big factor sa health natin. Kasi kung ang posture natin hindi maayos, hindi ka naka-align, sabi nga, isipin mo para kang kotse, 'di ba? Yung Oo. kotse Ferrari, yan, 'di ba? Oo. Gusto mo laging naka-tune up. So pag yung out of alignment yung gulong, tapos umaandar yon na out of alignment, napupudpod, tapos later on may nasisira na sa kotse. So parang tayo pong tao, habang naglalakad tayo, yung hips natin hindi align, yung isang legs mahaba, isang maiksi. Matakbo tayo, tapos later on mararamdaman mo na meron ng numbing, may tingling na. Kasi nga hindi siya aligned. Oh, dahil sa mabilis na paggalaw, Miss. Ayun, Miss Tony, nagbabalik po ang Tulay Pilipino at yun po, may tuloy niyo ma'am yung kwento niyo kanina, yung about sa... Ayun na yung bata, syempre, di Apo. ba? Pag bata tayo, laging naka-backpack. Yes, diba? oo. Ang bigat ng ng mga books. So ngayon, everyday ginagawa yun ng mga bata. So syempre, yung posture nila, Oo. hindi maganda. Oo. Although dati akala ko nakakatulong yun sa pagdiretso ng likod. Oo. Kaya sabi ko pag naka-backpack ako, para nasi-straighten yung back ko. Pero ang nangyayari kasi, kung ang bigat nun, everyday mong ginagawa, syempre, it's not good for your back, di ba? Kaya it's very important din talaga na kung kaya nyong dalhin sa chiropractor ang mga anak nyo sa murang edad pa lang para to stay away from scoliosis. Yes. Paano naman yung, magkano bang magpatingin sa chiropractor, more or less? Opo. Kasi like yung mga ibang walang kakayanan, oo. Opo. Itong ino-offer ninyong kasama sa mission ninyo. Yes po. Pag-diagnose, oo. Yes po. So usually naman po, syempre po, medyo mataas po yung ng chiropractic talaga dito sa Philippines kasi unang-una po, we hire mga doctors outside the countries. 'Di ba? So katulad sa amin, kailangan namin i-hire pa from US. Syempre yung mga doctor, mga dollars yan para Yes, kumbaga yes. sana hindi naman sila pupunta dito kung hindi sila kikita ng kapares na kinikita nila doon. So, pero sa amin kasi we have packages. Yung mga packages namin, parang nagiging 50% off po yung yung ibabayad nila. Kasi ang gusto kasi namin, unang-unang gusto kasi ng Doc Rob is yung gumaling ka. Pag gumaling ka, syempre, maano sa amin yun eh. Yung parang, sa amin po, yun yung unang gusto namin maano sa mga community natin is yung mapagaling natin sila. Kasi po, 'di ba, ang hirap po pag may sakit ang tao, 'di ba? Pero mo pag nagkasakit ka na ospital ka, kahit ganong karami mong pera, Totoo. Health diba? is wealth talaga. Uubusin ng pera yung kung may sakit ka. Kaya sabi nga po 'yun, health is wealth, prevention is better than cure. Kaya ngayon pa lang, kahit wala kang sakit, alagaan mo yung sarili mo, magpa-check up ka sa doktor, at least, 2 times a year. Ayan. Pagka ba yung nagpapacheck yung mga executive check-up, kasama ba yun yung x-ray ng back para makita Opo, kung meron aligned pong ka? x-ray, di ba? Oo. And then, I think now, sa ibang mga hospital din, meron din silang parang upgraded kung gusto mo rin, yung mga iba pang kailangan mong ipa-check up. Oo, may mga ganun na po. Ngayon sa mga gustong kumuha ng chiropractic, no, yung gaano katagal itong course na ito? How long does it take na mag-aral mag-chiropractor? To be a chiropractor po, doctor, kailangan niyo pong meron kayong pre-med 4 years Mhm. na may course na biology.
And then after 4 years, you need to take chiropractic school. That's the time, another 4 years. So in total, it's 8 years po yun. Mahaba rin, ano? Oo. At saka, importante yan kasi likod yan eh. Isang maling crack mo lang. Po, kagaya ko niya, like, ako mahilig ako magpamasahe. Lagi ko sinasabi, wag yung back ha, wag yung gagalawin yung likod ko kasi alam ko may diferensya na yun. Kasi one false, ano lang, yung crack, naku, it can... Baka Yes. mahirap na po. Oo. Kaya it's very important when you go to a chiropractic clinic, make sure that the clinic has PTAC. Yung PTAC po, that's under of the DOH. Sila po yung talagang naghahawak sa mga holistic na mga clinics dito sa Pilipinas. Ayun. Nakakatuwa, Miss Tony, na meron din palang foundation para sa mga may problema sa likod, ano? Sa mga Yes. buto-buto, para may mga, yung mga kababayan natin ay mayroong malalapitan. At yun, meron pong Rob's Foundation na handang tumulong sa ating mga kababayan. Ang sineserbisyon niyo po ba ay may certain place lang or kahit saan sa Pilipinas na gustong humingi ng tulong po? All over Philippines. Kung saan po tayo mapadpad yan. Basta makatulong po tayo sa ating pong community. Ayun. Saan po yung yung pinaka latest na charity mission po na nagawa ninyo? Opo. Dito po sa somewhere po in Antipolo. Yan. Kasi merong may mga nasunugan dun sa area na yon. So, yung Miss Tony. Oo. Yung nasa abroad ba kayo, nagpa-practice din ba kayo dito before you decided to come to the Yes. Philippines? So, Oo. before I met Doc Rob, nakilala ko kasi siya sa San Diego, California. Okay. And at that time, si Doc Rob, yung practice talaga niya ay nasa San Diego. And then, ako naman, nakilala ko siya doon. Sabi ko nga, it's God's gift talaga sa akin yung asawa ko. Nung nakilala ko siya sa San Diego, nandun ako for Filipino community na invite nila ako doon para kumanta. And then, meron akong common friends na nakita doon na nakapangasawa ng chiropractor. Yun. Tapos nagkataon si Doc Rob, sinama nila doon sa event and then pinakilala sa akin. And then right away, alam mo yung parang siguro ganun talaga yung Miss Tony, no? Pag if this your destined to Yes, be with yes. someone, parang iba yung mararamdaman mo, di ba? Oo. So, nakakatuwa kasi first night pa lang namin nag-meet, sabi niya sa akin, can I invite you following day? I like to invite you in my clinic, sabi niya. Oo. Inimbita na kagad niya ako. Sabi ko, oh, sige, sure. Yun. Tapos, yun nga, nakita ko yung clinic niya doon. Tapos, the first time na in-adjust niya yung neck ko, yung aking spine, right away, I feel something like, oh my God, parang, ang nakahinga ako kaagad. Tapos yung bato ko parang noong una, maano yung bato ko, mabigat. Tapos biglang nag-loosen. Oh. Yung ganon. Nasabi mo ba sa kanya nung nagkakilala kayo na meron kang mga nararamdaman sa... Nung una, wala naman akong nasabi pa sa kanya. Kasi Oo. kumbaga sa second time pa lang namin yun Yes. nag-meet eh. Pero meron kasing consultation dun sa clinic niya. So, syempre, ang problema ko dati is vertigo. Naku, mahirap yun. Oo, yung Vertigo. parang umiikot Oo. ng dugo. Nag-i-spin yung Yes, di ba? oo. Pag gising mo, kailangan, hindi ka kagad tatayo. Pag tayo mo kasi parang So, yun ang problema ko noon. Tapos, mula nung nagka-Cairo na ako, and then, up to now, it's like, okay na, wala na akong vertigo. Oo. Kasi konektado yan eh. Minsan yung hearing, hindi ba? Yung parang mag-uumpisa yan, yung parang nabibingi ka. Yes. Tapos may kasama ng hilo. Oo. Oo. Napakahirap po pag nagkaroon kayo ng vertigo na situation. So anyway, after nung in-adjust nga po niya ako sa clinic niya, ako, sabi ko, Lord, ito na ba yan? Oo. Ito na ba to? Siya na ba si Mr. Right? Inalign ng Diyos talaga. Diba? Tapos, nung na yun, after nun, parang si Doc Rob din naman, parang na-feel ko na parang may gusto rin siya sa akin. Siyempre naman, ma'am, sino nga hindi magkakagusto sa nga inyo? eh. Pag nakita Kaya kayo, Oo. opo.
Sabi nga, pag tinatanong ako, so, nung after dun sa clinic niya, dinala niya ako, kasi walking distance dun sa beach. Eh, yung, ano kasi, kung saan yung clinic niya, malapit sa La Jolla. Kasi La Jolla in San Diego, that's a jewel place doon, na napakaganda talaga. So, dinala niya ako doon, tapos naglakad-lakad kami sa, sa beach, di ba? Maya-maya, niyakap niya ako, di ba? Sabi ko, ano ba to? Second day, date. niyakap ako. Tapos agad. kinairo ka, ma'am? Hindi. Hindi, naman na, kinairo ako. Tapos niyakap ako. Tapos maya-maya, gusto na akong halikan. Ay, ganun, ma'am. Sabi ko, ganda ba talaga mga Amerikano? Mabibilis. Oh. Ako naman, parang gusto ko rin, pero parang sabi ko, hindi, Pilipina ako hindi ako magpapahalik kagad dito. Ganun. May ganun at the back of my mind. Pero iniisip ko, ako, sayang naman to, baka ma-turn off naman siya pag hindi naman. Tapos sabi ko na lang, Lord, lead me, di ba? Ganon. Parang nasabi ko, lead me, Lord. Yes. Lead Align me, Lord. my life. Oo. So nung sabi ko na lang na gano'n, sabi ko, Doc Rob, you know what? I think I like you. Sabi ko na lang gano'n, but I'm not ready to kiss you. Sabi ko gano'n. Kasi I'm a Filipina. I don't kiss in my first date. Nagbiro na lang ako ng gano'n. Tapos yung ano ko na yun, yung pala, yun yung magiging ano sa akin na parang, yung si Doc Rob, parang, wow, kakaiba tong babae na to, Parang gano'n. Yes. Oo. Parang naramdaman niya na, this is something, different. So, after that encounter, encounter talaga. Organic encounter. Organic encounter. Yun, pinurso na niya ako na dati nun wala pa kasing text more on email. Yes, oo. Diba? Ganun, o kaya tatawag dun sa binubura pa na Oo. Yun. So yun, doon nag-start ang aming love story. Kaya nga, Oo, yes. sabi nila, ano ba yan, love at first sight ba yan? Sabi ko, hindi lang love at first sight, it's love at first crack. Yeah. Oo. Tapos how long ang ligawan ninyo? Rin naman, 9 months. 9 months yung ligawan. Hanggang sa nag-propose after 9 months, nag-propose na. Tapos after 2.5 years, tsaka kami nagpakasal. Gano'n. And this was how many years? Ago, yes. 20 years ago. Wow. And the rest is Congratulations po. history po. Ayun. And you have how many Yeah, children? we have 2 kids. Si Robert, yung naging Mr. Teen International. 19 years old na siya ngayon. And then si Ryan, yung aking 14 years old. Gano'n. At doon pinanganak yung Rob's Foundation. Yun na nang nagsimula. Kung wala silang dalawa, walang Rob's Foundation Share na your tumutulong. blessings. Oo. Tapos Yes. yung mga anak ko, talagang, nyari pag Sabado, or Linggo, pag may ginigising ko talaga sila. You need to go with mommy, we need to help this family, ganun. Yung mga anak ko naman, kasi bata pa lang sila, ganun na talaga sila pinalaki. Ngayon, kasama ko pa rin sila sa lahat ng ginagawa namin mga charity. Ayun. Meron bang isa sa kanila na gustong sundan ng footsteps ng daddy nila? Yung get into yung Cairo? Oo. Yes, si Robert, yung aming panganay. So right now, Kuya Robert is first year college na taking up biology. Ayun. Gusto ni may nagpapatanong lang po from Sam ng Taguig ay sa dami po ng ginawa yung charity mission, saang lugar po yung hindi nyo makakalimutan at bakit? Ayun, Mabalik tayo kay Miss Patricia Javier. Yes po. Actually, napakarami natin gustong tanungin. Personal life niya. Opo. Ito, yung buhay niya ngayon bilang asawa ng isang chiropractor. Opo. Yes, tapos itong foundation ninyo. Dito sa foundation ninyo, Miss Patricia, namimigay rin ba kayo raw ng bahay? Totoo ba ito? Yes po. Meron po kaming mga nabigyan na po na napabahay na po natin. Kasi po sabi namin mag-asawa, kahit makapagpagawa tayo ng, dalawa o isa in a year. Hindi po yun maraming bahay. Kumbaga sa isang year, nag-iipon kami. Tapos pag naipon namin yun, binibigay namin dun sa mga tamang mag-asawa na talaga nakikita namin kailangan naman
magkaroon ng bahay. Ganun. So talagang nasi-screen ninyo sino yung talagang nangangailangan, indigent talaga. Yes po. Opo. Oo, Yung- kasi pricey rin mamigay ng Opo, bahay. bahay di na yun, Miss biro-biro. Tony. House Oo. land na yun. Yung tanong lang kanina, Miss Tony, ano po yung charity mission na hindi nyo malimutan? Malilimutan. Yung napunta kami sa Romblon. O, di ba? Tumawid pa kami ng boat nun. Papuntang Romblon. So, sumakay kami ng malaking roro po ba tawag doon? Yung Roro. Roro. Oo, di Yeah. ba? Tapos, hindi naman sinabi sa akin na nangimbita sa akin. Kasi gabi na yung yung alis ng barko. Yes. Tapos, natutulog ako. And then, suddenly, feeling ko parang ang lakas ng Alon. alon, oo. Tapos, ginawa ko na lang, natulog na lang ulit ako. Hindi ko makalimutan, nung nakababa na kami dun sa barko, nung sabi ko, sis, bakit ganun? Sabi kasi sis, may bagyo ngayon. Kaya Oo. Naalala ko tuloy yung sa Bible, yung si Jonas ba Yes, yun? oo. Apo. Sabi ko, grabe, buti na lang yung barko, hindi tumaw, di ba? So, sabi ko na sa isip ko, nako, hindi ako papabayaan ng Panginoon kasi alam niya yung pupuntahan ko dun sa, it's a wellness mission. So, nag-wellness mission kami doon, mga nasa 300 tao yung ating natulungan doon. Nagbigay tayo ng mga libreng gamot, nagbigay tayo ng libreng Cairo. Yun. Tapos, ang sarap kasi ng feeling ng mga tao doon. Very appreciative sila sa kahit ano yung konting ibigay mo sa kanila. Yung parang, sometimes it's not the things It's more on yung giving them hope. Yes. 'Di ba? Na merong mga ibang tao na pumunta pa dito sa atin para dalawin lang tayo, para sabihin lang sa atin na be strong, be healthy. Kasi sabi nga namin sa kanila, alam nyo yung sa probinsya, hindi ka magugutom. Yes. 'Di ba? Basta magtanim ka lang, tapos may fresh air ka, tapos buruin mo, pag mo sa dagat, nandiyan na yung mga isda, 'di ba? Napaka-healthy lifestyle. Oh, sabi nila, alam niyo po, yan po yung sometimes nakakalimutan namin dito, yung parang Take for granted. yes, Oo. kasi nandito lang po yan. So ngayon, hindi po namin nakala namin, walang-wala kami sa buhay kasi wala kaming TV. Sabi ko ganun. Nako, sabi ko sa kanila, kung alam niyo lang, yung mga tao nga sa Manila, may mga TV pero wala silang masyadong makain doon. Oo. Na kailangan talaga nila magtrabaho mabuti para makakain, di ba? So yung mga ganong po na sabi nga, hindi sa lahat ng bagay, yung material things yung lagi nating ibigay sa mga kababayan natin. Kasi minsan they really need yung word of wisdom, Yes. yung alam nila na may Panginoon Diyos na nandiyan sa tabi nila, na if you don't have anything, but if you have God in your life, you have everything. Yes. Gusto ko tanong sa iyo, Miss Patricia, pinag-pray mo ba yung na makapangasawa ka ng Amerikano? Kung ano man. Oo, pinagdasal mo ba itong asawa mo? Yes. Ako, naniniwala kasi ako dun sa pag pinagdasal mo yung isang bagay at naging specific ka sa pinagdadasal mo, makukuha mo talaga Oo, specific nga talaga. Oo, yun din ang sinasabi ng mami ko. Kagaya ano yung pinagdasal mo? Sabi ko Pati- noon, Lord, pag binigyan niyo po ako ng mga kakasama sa buhay, ayoko po kasi, unang-una gusto ko po blue eyes. Yun, specific na specific. Oo, talagang. So si Doc Rob blue eyes, di ba? So sabi ko, Lord, gusto ko po syempre gwapo. Yun. O, di ba? Syempre yung asawa ko gwapo. Sabi ko, Lord, hindi ako marunong masyadong mag-English. Sabi ko, bahala ka na po. Sana yung mga papangasawa ko marunong mag-English talaga. Amerikano nga, di ba? Yes, oo. So, English speaking. Kasi, sabi ko, ayoko kasi makakuha ng asawa na pareho kami ng lingwahe na baka mamaya, lagi kami mag-aaway parate. Kasi, nung binigay sa akin si Lord, si Doc Rob, syempre hindi ako marunong makipag-away ng English, di ba? So, tatahimik ka na. So, tatahimik na lang ako. So, inisip ko, ikinoconstruct ko kung ano yung sasabihin ko sa kanya yung English, no? Maya-maya, sa sobrang tagal, nawawala na yung galit ko. Apo. So, wala na. Hindi na ako. Mas okay din pala yung Miss Tony. No? Ngayong ang kapartner mo medyo iba na lingwahe para hindi kayo mag-away lagi. Correct, oo.
Ayun, Miss Tony. Ito naman po, bakit bakit nyo ginagawa ang ganitong charity at ano yung feeling nyo? Pa rin po inyong mga kasama. Ako po si Angelo Baño at ang Reyna ng Public Service. Tony Rose Guide mo. Miss Tony, ito, Ma'am Patricia, ito po yung tanong namin kanina na yung sa fund naman po, sa funding ng mga charity mission na ginagawa nyo, paano po kayo kumakalap ng pondo para rito? Paano nasusustain yan? oo. So yun nga po, it's very good na kami po may sarili po kaming business para maging sustainable po yung aming pagtulong sa ating community. And sa DocRab po, DocRab Chiropractic Wellness Clinic, pag kayo pumupunta dyan, nagpapagamot kayo sa asawa ko, nagiging party po kayo ng aming pong give back to the community. Kasi part of mga natatanggap namin ay meron pong share ang aming foundation na DocRab Share Your Blessings Foundation. And at the same time, kaya meron po kami mga products po sa DocRab. Yes. Oo. So yun, every time po, lahat po ng bilhin niyo po sa DocRab products or aming po services, nagkakaroon po yung portion na yan para po sa foundation po. Kaya doon po nagiging sustainable yung aming ginagawa. Anong mga products ang ino-offer ninyo sa I'm DocRab sure oil po. meron yan, oo. Sa DocRab, ganito po yan. We have, pangalan po namin, House by DocRab. Yung house is Health and Wellness Shop. So lahat po ng mabibili nyo sa amin na products like sabon, mga oil, Yes. yan, yung mga tissue, lahat po yan, it's clean, safe, and effective. So, wala pong mga chemical. It's all natural, yung aming mga products sa DocRab po. Sa mga clinics po namin nila makikita po yan at mabibili. Saan ang main clinic nyo, Patricia? Our clinic is located in Quezon City, Okay. near in Tomas Morato. And then we have one in Makati, and we have one in Alabang, and Bacoor, Cavite, and Pampanga, Angeles. Ay, so, dito sa Pilipinas, sa Luzon, Yes. muna kayo concentrated. Opo, yeah. Oo. We have 5 clinics now, and most of all our doctors are talagang, we import doctors or foreigners, talagang we'll make sure na it's a real chiropractor doctors, our physician. Pag nag-i-import kayo ng doctors, dito na sila na nakabase sa Philippines? Yes, Or- opo. So, kinukunan po namin sila ng ng visa na maging permanent po sila dito para makapag-practice sila dito sa Philippines. And usually po, our doctors, matagal din po sila dito ng mga 5 years, 3 years, ganun po. Ang Doc Robs Foundation po ay hindi lang yung may mga problema sa likod ng tinutulungan. May mga charity program, may mga feeding program, medical mission din po kaya. At Ang mga back to school. ayun, back to school. At nagbibigay ng pabahay. Yes, di ba, Miss oo, Tony? oo. Paano naman po yung mga gustong mag-donate sa inyo dahil siyempre ang ganda ng mga programang ginagawa nyo. Saan po nila kayo pwedeng makontak at ano po mga pwede nilang gawin pa? Yes, siyempre po yung mga gusto pong tumulong kasi may mga ibang kababayan tayo na gusto nilang tumulong sa community pero hindi nila alam kung sino po yung mga tamang taong pagbibigay. Yes. nila. Opo. And one thing po, I assure you na when you give your donation to DocRab Share Your Blessings Foundation ay talagang mapupunta po talaga yan sa ating community po. Pwede po nila tayong reach out sa akin pong mga social media, sa IG ko, Patricia Javier 1, sa Facebook, Patricia Javier, or pwede silang kontakin lang ang aming clinics ng DocRab Chiropractic Wellness Clinic yan. Ayun. And ang Noble Queen of the Universe. Yung Noble Queen of the Universe. Oh, kahanga-hanga tong si Patricia. Beautiful inside and out. Thank Oo, you. Thank you. Parang po kasi po yung mami nyo at saka Yes. kayo po yung aming you inspired us Ay. to continue. Thank you. And you also continue to inspire us and more people who want to yung gustong tumulong Opo. sa kapwa. Oo. Yan yung magandang nakakahawa, no? Yung mahawaan ka ng compassion na tutulong sa kapwa ng walang kapalit. Yes. So, oo. dapat ganon.
Totoo yun. Oo, kasi syempre, di ba, nandito tayo sa mundong ito. This is only temporary. Borrowed time, yes. It's temporary. All these things will be, gone and we're gonna be gone in our own time. Pero ang paghandaan po natin, yung next life po natin, na makakasama natin ang Panginoon. Oo, yun talagang sasalubong sa'yo. Well done. Yes, di My ba? good Nandun na and yung faithful ating servant. kingdom. Opo. Doon talaga, you're a king and you're a queen. O, di ba? Yung kabutihan mo meron ka pala nabubuong kastilyo sa kalangitan. Oo, Nakakatuwa totoo naman. yun. At saka nag-iiwan ka ng legacy. Opo. Oo. Yes. Di ba po, Miss Tony, sabi nga dun sa Bible verse na, to live with Christ and to die is gain. Di ba? So, parang pag yun ang binabasa mong, marirealize mo na parang, oh my God, habang nandito ako sa lupa, mas mabait, mas magiging mapagbigay na ako dahil, di ba, mas gusto ko yung gain ko nandun sa langit. Yes, so at saka eternal yun. Eternal, Dito oo. temporary lang. Oo. Yes po. Ayun. Kaya wag na po tayong ma-stress lahat sa buhay natin. Tama po. Di ba? Love na lang po tayong lahat at saka magbigay po tayo ng tulong sa community. Naku, thank you so much, Miss Patricia. po. Talagang, naku, I am one of your fans talaga. Ay. Ever since talaga. And keep up the good work. And love to your family also. And of course, Doc Rob Foundation. Opo. Oo, Opo. continue po natin suportahan. God bless you Oo. po at more power po sa inyong Thank you foundation. po. By the way po Sige pala, po. gusto ko lang pong i-promote yung aming pong, mayroon kaming event for this Women's Month, Apo. di ba? Okay. International Women's Month. So magkakaroon po ng get-together ang Noble Queen and Aqua Queen at iba pa nating mga kababaihan dyan po sa Torres Farm sa Naik, Cavite. Kung gusto nyo pong mamasyal ng around the world in one day, nako mga kababayan, pumunta kayo sa Torres Farm at mapapanood nyo kami dyan. Meron kaming parade with the Queens. This coming March 28, Ay. 4 p.m. Ayun. And I'm Malapit sure naka-post yan sa iyong Facebook page. Yes. Yun. Oo. Opo. Tingnan niyo po sa social media. Nako, bisitahin niyo po yun, Miss Tony, yung Yes. Torres Farm. Napakaganda, Angelo. Ayun, sige po. Doon ka Talaga. makipag-date. Oo nga, Ayun. Miss Tono. Doon kami maglalakad-lakad, holding nga. Oo. Magka-Cairo kami. Oo, and be specific. Lord, sana makilala ko ang the one sa Ayan. Torres Farm. Yun. Oh, yun ang natutunan ko. Tama. Dapat specific talaga sa mga ipinagdadasal natin. Ayun. Opo. Ma'am Patricia, maraming salamat po. Yes, naku, thank you so much. So nice having you and we hope to have you back again. Yun po. Yes, and congratulations sa inyo pong talk show na talagang marami po yung mga kababayan natin ang nabibigyan niyo po ng pag-asa. Ayun, maraming salamat po, Ma'am Miss Patricia Javier, Ayun Rob's po. Foundation. Okay, dyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, pakikiisa sa amin, panonood. Oo, dito lang po sa tulay na nagbibigay po ng malasakit, tulong at pag-asa para sa ating mga kababayan. Tulay Pilipino po. Po, lagi po natin sinasabi dito, walang ibang tutulong sa Pilipino kundi ang Kapwa Pilipino. Muli kami po inyo nakasama. Ako po si Angelo Baino at ang Reyna ng Public Service. Tony Rose Gaida po. Hanggang- Maraming salamat. Oo. Hanggang sa susunod po. Have a nice day. Bye-bye. Bye-bye.